Unang-una na dyan, hindi nyo, ano ba talaga agenda ninyo? Diba? Sa letter invitation ninyo, ang sinasabi, kaya kayo magpapahiring ay dahil sa privilege speech ni Ace Barbers. Yun yung sabi nyo dun sa letter ninyo. Pero yung House Resolution authorizing you to conduct a hearing is about rampant posting of false and malicious content in social media platform. Yung diskarte na pang-iipit ay halatang halata at alam mo kung ano yung mga susunod na hakbang. One thing that I can guarantee everyone is that lalabanan natin to. Ginawa ng House of Representatives yung ginawa nila. Pinag-isa niya yung mga Duterte-aligned vloggers. So napakahusay na, napakaganda nung ginawa po ninyo dahil lalo nyo pong inignite ang fire under our belly. Lalo kaming tumapang, lalo kaming lumakas, lalo kaming tumalino dahil sa mga pressure na ibinibigay nyo sa amin. Everyone should take part of this social media war that we are raging against the House of Representatives who doesn't listen to people. Hindi nakikinig sa taong bayan. Make your voice louder. The job of these people in the House of Representatives is to listen. And they're not listening. And instead, if you're going to say something, what they're going to do is to target you, harass you, embarrass you publicly. That's what they do. Pakitag na rin si Benny Abante dyan at saka si Dan Fernandez. Part ng hearing kahapon kung saan nagmonolog si Benny Abante was fuming mad sa akin. Hirap sa iyo nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Humarap ka dito. Dito. Namo. Achievement unlock nga kahapon kasi parang sobrang daming revelations kahapon. Especially sa kung anong uri ng representante ang meron tayo dyan sa House of Representatives. And every Filipino should know about it. We should pressure our congressmen to really act properly. Kasi government official tong mga to I'm very, very proud of all of us dahil they cannot ignore us anymore. Yesterday, we were validated that these crocs in the House of Representatives are bothered by our pressure. And when we do this, we do not do this just because trip-trip lang natin. Kayo naman mga kongresista dyan, matagal na kami frustrated sa inyo. Tsaka yung mga feeling ninyo na parang, minumura kami, ganyan-ganyan. Parang, sasabihin namin, sige, pangat naman talaga ng performance ninyo. Dami nyo ebas dyan, ganon. Tsaka ikaw, Benny Abante, yung sinasabi mo na wala kang magagawa pag minumura-mura ka, wala kang ginagawa. Tanga, pwede ka umakyat dito. Meron akong link dyan sa comment section. Pwede ka umakyat dito anytime. Pwede tayong magharap dito. At pag nagharap tayo dito, wala kang parliamentary immunity. Harapan tayo dito tayo magdebate ng mga policies at ng mga pinaggagawa mo sa Quadcom para malaman namin kung ano ba tunay na basehan mo at ano ba nagmo-motivate sa'yo para gawin yung mga ginagawa mo. Do not hide on your privileges. Just House of Representatives, if you want a public debate, let's do it. Huwag kang mag-iiyak at sasabihin mo na wala kaming kalaban-laban. Of course, mayroon kayong kalaban-laban. Pumunta ka sa live ko, meron akong link dyan. Magdala ka na sa katerba mong fans. They can also join the conversation. Walang problema. Kung mag-inarte kayo para kayong victim, tang-ina kayo yung nasa power, kaya ka namumura, Benny Abante. Paawa-awa ka sa mga bagay, hindi ka dapat nagpapaawa between me and you. Ikaw ang walang magawa. Tigil-tigilan mo ako, Benny Abante. Diyos ko, paliwanag mo muna yung mga luxury items na suot mo araw-araw. Assure us that those are not coming from the public fund. And yes, matapang talaga kami. Lalo na pag pinaglalaban namin ang tama. Dahil hindi ko maintindihan sa inyo dahil pinagmumura kayo, kala nyo aping-api na kayo mga putang ina nyo. Tsaka hindi kita minumura araw-araw, hindi naman kita araw-araw content Minumura kita pagka meron kong ginagawang kamura-mura. Ganun yun. You're a public official. You are under close scrutiny because you are spending taxpayers' money, perang pinagputahan ng bawat Pilipino, pinaghirapan, pinagpawisan, dugo, luha, pawis ang puhunan para pondohan ng gobyernong to. If people are complaining, you are duty-bound to answer. Ang pinakamali nilang ginawa, pinag-isa nila yung mga vloggers. Biruin mo, itong mga vloggers na to na nagre-raise ng issues, nagki-criticize sa government, who are doing their own research, who are studying the things that they want to say in their platform in such a way that they can call out things that they think, that we think are wrong and should be addressed. Siyempre, pag pinagsama-sama mo yung mga utak na yan, diba? Magbabarilan kami ng ideas. Ginawa nyo kami ng forced collaboration.
Ginawa nyo kami ng first collaboration, kayong mga crocs dyan. Which is good for us kasi we were able to really, come up with an action that is stronger, more prudent. I think it's really prudent. It strengthens each other's cause and taking a stand before the Supreme Court. And so, kaya kami dumulog sa Supreme Court kahapon dahil nga dyan sa na yan. Nararamdaman namin na paglabag sa aming karapatan, lalo na sa aming karapatang mamahayag. There are so many things that are inconsistent dyan sa hearing ng Joint Committee na yan, ng Committee on Public Order and Safety, Information and Communication Technology and Public Information. There are so many inconsistencies. Unang-una na dyan, hindi nyo, ano ba talaga agenda ninyo? Diba? Sa letter invitation ninyo, ang sinasabi, kaya kayo magpapahearing ay dahil sa privilege speech ni Ace Barbers. Yun yung sabi nyo dun sa letter ninyo. Pero yung House Resolution authorizing you to conduct a hearing is about rampant posting of false and malicious content in social media platform. Yung speech ni Barbers is about drugs and illegal and pogo operations and West Philippine Sea, vlogging about China, yung mga ganun-ganun, bagong makapili, yon. And about his call for law enforcement groups to conduct an investigation and act on cybercrimes committed by malicious bloggers and trolls. See, we are very, very targeted. And I will not be surprised if we are going to have trump-up charges. Hindi ako masusurpresa dyan pagka meron yan. December pa lang, binibuild na nila December pa lang, binibuild na nila yung mga yung mga issues na yan. So, it's really, it's written on the wall. Yung diskarte na pang-iipit ay halatang-halata at alam mo kung ano yung mga susunod na hakbang. One thing that I can guarantee everyone is that lalabanan natin to. Hindi tayo titiklop sa mga ganitong klaseng panggigipit. Anak ako ng tatay ko. So anyway, yun yung sa letter. Pero yung authorization ng House of Representatives is about fake news. So, you have drugs, you have pogo, you have West Philippine Sea issue on one hand, dun sa ni Barbers. Pagkatapos, yung House Resolution para dun sa hearing is really about misinformation. Diba? So parang ano ba talaga layunin ninyo? Ano ba talagang gusto nyong gawin? And then, Benny Abante revealed himself, meron lang pala talaga siyang personal issue sa mga vloggers na kagaya ko kasi nasasaktan siya pag minumura siya. Yun lang pala yun. Ano po ang krimen pagka kunwari minumura po kayo? Lalo na kung kamura-mura ang trabaho nyo dyan sa House of Representatives. Alam niyo po, marami talaga kayong maririnig ng salitang hindi magaganda, lalo na kung bulok ang trabaho ninyo. At paulit-ulit namin ina-explain kung bakit ang trabaho nyo ay bulok. Ayaw nyo kasing makinig, ayaw nyo i-address. Tapos pagka minura-mura kayo, mga putang ina nyo, kayo pa galit. Kung nakikinig kayo, dinespeto namin kayo, di ba kayo nakikinig Ikaw, Benny Abante, di ba sinabi mo pa yung mga DDS vlogger na, DDS vlogger, wag kayong tanga. Hindi talaga kami tanga. Ba't mo sasabing tanga kami? At ikaw wag kang arte-arte na as if wala kang kalaban-laban. Yun ang putang ina. Dami mong pangampos, dami-dami mong hawak na baril. Ako nga, wala naman akong baril Ba't mo sasabihin wala kang kalaban-laban? Ang kapal po ng mukha ninyo. Sobrang kapal ng mukha ninyo. At saka ikaw, Barbers, yung sabi, ayan, matapang-tapang yan. Yes, matapang po talaga ako. Lalo na po pag nasa tama tayo. Kasi to si Barbers, nung nag-issue to tungkol dun sa Surigao, yung na-entrap na, was it an entrapment or parang nahuli lang yata sa port na 400 million na shabu. Umingay yan si Barbers. We talk about it sa live ko. And what did I advise him? Sanabi ko, whether totoo itong may kinalaman yung kapatid mo dito o wala, you have to speak about it. You have to explain. And that's what he did. Ngayon, doon sa strength ng explanation mo, doon ka i-judge kung maniniwala yung mga tao o hindi. But you have to do that. You cannot escape explaining to the people because you are accountable to us. So yung pagbango ng pangalan ninyo ay depende kung gaano ka-convincing ang inyong storya. Bigla silang nagsipagbaitan, no? Yung bigla silang offend sa mga nagmumurahan. No? Yung parang, ay kasi disrespectful kasi nagmumura. Oh, talaga itong ina nyo. So, chinecheck nila yung aming mga letters na nagsasabi na dinidecline namin ang invitation nila to attend the committee hearing. Ayan. For different reasons. So, iba't iba, nag-cite ng kanilang reason. So, first honor sa haba ng kanilang excuse letter, si Papi Mark, si Sean Wayne, at saka si Tio Moreno, essay writing contest. Ang House of Representatives na ang kakapal na mga pagmumuka, inuuna ang issue sa mga vloggers pero hindi maipaliwanag kung saan nila ginastos at para saan ang pera na dinagdag nila sa sarili nila.
12 billion 2023, 12 billion, 12.5 billion 2024, 17 billion for 2025. Ito ang dapat ipagpaliwanag ng mga crocodile dyan. Ba't nyo dinagdagan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo? Ba't nyo binigyan ng pera ang mga sarili-sarili ninyo on top of your original request? Diyan palang bumurahin na kayo ng taong bayan mula ulo hanggang paa, Mang Benny. At pag minumura kayo ng tao sa daming pera niya na hindi nyo maipaliwanag mga putang ina ninyo kung paano nyo ginagastos, kung saan nyo dinadala, deserve nyo pong mamura mula ulo hanggang paa. And this is the war that we have to rage. Yung eksena ni Benny Abante calling me out, that is a distraction, sa totoo lang. Hindi ako ang bida dito. And you know, maybe that is one of their tactics na, bibidahin natin yan si Joey, ganyan-ganyan, i-highlight natin yan para pag-usapan. May mga followers yan. So, pag siya yung magiging pag-uusapan dyan sa social media ng ilang araw dahil ginawa, natin, yung binigyan natin ng eksena, di ba? I know what you're doing. That is why, sabi ko nga sa inyo, no, hindi ko kailangan ng sympathy. Hindi ko kailangan na gawin nyo kong bida, na gawin nyo kong hero dito. Because I know that I am also being used as a distraction. And that is not the war that we are fighting against. We are on, okay? That is not the war that we are on. We need to wage a social media war to inform everyone ng kabalustugan ng House of Representatives, lalong-lalo na sa budget. I am a distraction. Yang ginawa ni Benny Abante na bigyan ako ng eksena, that is a distraction. They think we are stupid and they think na we are after fame. Mang Benny, kung sino yung mga taong yung nag-research tungkol sa akin, at saka ikaw Ace Barbers, kung sino yung mga taong nag-research tungkol sa akin, i-fire nyo na dyan sa inyong staff. Ang tatanga you mess with the wrong bitch. At kaya kayo patuloy na nagmumukhang tanga, yung mga taong hinire ninyong mga staff, mali-mali siguro yung mga pinagbibigay sa inyong informasyon tungkol sa amin. Actually, hindi siguro. Yung 38 yung analista, ang daming mali ba namin sasabihin? Di ba? Kung ano yung mga mali doon. Alam niyo, sa totoo lang, no, yung mga tao na may mga prinsipyo, kapag nilagyan mo ng pressure yung mga yan, kapag nilagyan mo ng mga challenges yung mga yan, yung mga taong may paninindigan at may mga prinsipyo, magkikita-kita sa mata yan. Yan nga sabi ko na itong mga tao na to, meron din dito sila mga differences na hindi din sila nag-agree sa mga ibang bagay, but this time nag-unify. So kumbaga nag-bolt in ba? Yeah. Actually, di ba Joey, we're so grateful this happened. Nangyari to sa atin kasi alam mo yon, nagkita-kita. Akala kasi nila lahat tayo mga close. Oo. Alam mo, hindi mo namin kilala isa't isa. For the first time. Eh, hindi ba ilang beses ako nag-i-invite pa, tara, mag-get together tayo. Wala talagang time. Alam mo, sabi ko nga, ate Gabi, kanina nung pumasok ka, kami ni Sean Wayne, kami nila, yung TikTok barkada namin, hirap na kami mag-set ng, para magkita-kita. Ganun, lalo na to si Sean Wayne kasi engineera yan. Uy! Hindi pwede. Sama ako sa inyo. Akala ko Pinoy. Hap-hap lang. Kami nga ni Joey parang ganyan. Di ba yung before Christmas magpapagupit, magpapasalon, nawala. Magdi-dinner, magla-lunch, magkakape, nawawala. Ang daming plano. Ganun minsan, no, ang hindi pinaplano, yun ang natutuloy. Pag pinaplano, ang hirap. Correct. At saka eto na proof to talaga. Kasi sinabi, nakakilala. Ate Kati, kasama ka sa listahan. Ha, talaga? Nasa kayo? Pupunta ako. Correct. Asan kayo? Pucha, game. Alam mo yun? Teka lang, wait, uwi na ba kayo? Hindi, pupunta ako. Ang layo ka, di ba? Oo, di ba? Ganun lang. So, if there is one thing that you did, nagustuhan namin, that is, you united us. You unify us.